Magandang umaga sa inyo lahat. Ako si Asha Jane V. Cabalog mula sa Bachelor of Secondary Education, Major in Filipino. At sa video kong ito ay yung mapapanood ang aking pagbahagi ng aking kalaman tungkol sa punto ng artikulasyon at paraan ng artikulasyong ponemang segmental. Pero bago ang lahat, ay bigyang definasyon muna natin kung ano nga ba ang punto at paraan ng artikulasyon. Ang punto ng artikulasyon ay tumutukoy sa kung anong bahagi ng bibig ang nagagamit sa pagbigkas ng ponema. Ang paraang artikulasyon naman ay pinapakita kung paano gumagana ang mga sangkap sa pagsasalita at kung papaano lumalabas sa ating hininga sa bibig o sa ating ilong kapag tayo ay bumibigkas ng mga ponemang katinig. Ngayon naman ay dumako tayo sa dalawang punto ng artikulasyon, ang patinig at ang katinig. Ngayon ay ating talakayin ang ponemang patinig. Handa na ba kayo? Tara, simulan na natin. Sa patinig ay meron tayong tatlong bahagi ng dila: paharap, pasentral, at palikod. Ang posisyon ng dila naman ay pataas, pagitna, at pababa. Ang letrang A ay pasentral, pababa, di pabilog. A. Ang letrang E naman ay paharap, pagitna, di pabilog. E. Ang letrang I naman ay paharap, pataas, di pabilog. E. Ang letrang O naman ay palikod, pagitna, pabilog. O. Ang panghuling patinig, ang letrang U, ay palikod, pagitna, pabilog. U. Ngayon ay dumako naman tayo sa ponemang katinig. Ang uunahin nating tatalakayin ay ang paraan ng artikulasyon. Andyan pa ba kayo? Mabuti! Tara, simulan na natin. Ang pasara ay ang mga tunog na nabubuo sa pamamagitan ng pagsara ng dalawang bahagi ng bibig tapos ay biglang pagbukas. May dalawang uri ng tunog ang paraang pasara: ang walang tunog at may tunog. Ang mga letrang P, T, at K ay paraang pasara na walang tunog. Pa, 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 tsa, 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 ka, ka, ka. Para naman sa tunog ay ang mga letrang B, D, at G. Ba, 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 da, 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 ga, ga, ga. Ang pailong ay hangin na nahaharang dahil sa pagtikom ng mga labi at pagtukod ng dila sa itaas ng ngipin. Ang mga letrang M, at N, ay ang paraang pailong na may tunog. Ang hangin lumalabas ay nagdaraan sa makipot na pagitan ng dila at ng ngalangala o kay mga babagtingang patinig. Mga paraang pasutsot na walang tunog ay may letrang S at H. S, ha, ha, ha. Ang hangin ay lumalabas sa gilid ng dila sapagkat ang dulong dila ay nakadikit sa punong gilagid. Halimbawa ng paraang pagilid ay ang letrang L. L. Ang hangin ay ilang ulit na hinaharang at pinapabayaang lumabas sa pamamagitan ng ilang beses na paglapag ng dulo ng nakaarkong dila. Ang halimbawa naman ng paraang pakatal ay ang letrang R. R. Ang panghuling paraan ng artikulasyon ay paraang malapad-tinig. Dito ay magkakaroon ng galaw mula sa isang posisyon ng labi o dila patungo sa ibang posisyon. Ang halimbawa naman ng paraang malapatinig ay ang mga letrang Y, ya, at W, wa. Tapos na tayo sa pagtalakay ng paraang artikulasyon.
Ngayon ay dumako naman tayo sa katinig ng punto ng artikulasyon. Ang ibabang labi ay dumikit sa labing itaas. Halimbawa, pa, pasasalamat. Ba, bahay. Maligaya. Ang dulong dila ay dumidikit sa loob ng mga ngipin sa itaas. Halimbawa, tadhana. Dahon. Nakakatawa. Ang ibabaw na bahagi ng dila ay lumalapit o dumidikit sa punong gilagid. Halimbawa, sipilyo. Lakbay. Rosario. Ang ibabaw ng dulong dila ay dumidikit sa velum o malambot na ngalangala. Halimbawa, yellow. Katutubo. Gamot. Watawat. Ang babagtingang tinig ay nagdidiit o naglalapit at nakaharang o inaabala ang presyon ng papalabas na hininga upang lumikha ng paimpit o pasutsot na tunog. Halimbawa, halaman.